Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Biko. Ang aking kwento ay simpleng-simple lang pero nagbaka sakali akong ipadala para baka sakali pong mapili mo at mailathala mo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Kumuha ng bagong houseboy ang mga magulang ko. Sa bahay siya mananatili. Ang kanyang trabaho ay mag-ayos at maglinis ng aming bakuran, maghatid ng pagkain sa mga trabahador namin sa tindahan at sa iba pang gawain na kinakailangan ang tulong niya. Ang pinakatrabaho niya talaga ay ang pag-aayos ng aming bakuran, paglilinis at ang pag-aayos din ng halamanan. Tumulong sa mga kasambahay naming babae kung kinakailangan. Kasama na dyan, Tito Makoy, ang kung merong mga sirang bombilya, ang ilaw sa bakod namin, siya na rin ang gagawa niyan at mag-aayos. Si Beloy ang aming bagong kasambahay. Galing siya sa malayong barangay. Magkasing edad lang kami, bilugan ang kanyang katawan, kulot ang kanyang buhok, kayumanggi ang kulay ng kanyang balat. Ito'y marahil sa pagtatrabaho niya sa bukirin doon sa kanilang lugar. Pero Tito Makoy, kakaiba ang dating ng kanyang mukha. Kasi yung pinaghalong maamo at mabangis. Iyan ang unang napansin ko sa kanya. Nakita ko si Beloy noong naglilinis na ito sa aming bakuran, umaga pagkagising ko. Tinanong ko ang aming katulong kung sino ang naglilinis at ayon sa kanila, yun raw ang bagong houseboy na kinuha ng mga magulang ko. Dumating pala siya kahapong hapon, hindi ko kasi siya nakita kagabi pagdating ko sa bahay galing sa eskwela. Pinagmamasdan ko siya mula sa loob ng aking silid habang nagtatrabaho. Hulmang-hulma ang kagandahan ng kanyang katawan sa kanyang suot na t-shirt na basa ng pawis at tubig. Noong makaalis ang mga magulang ko papunta ng tindahan namin, linapitan ko itong si Beloy habang nagpapahinga. Ito'y pagkatapos niyang malinis ang harapan ng aming bahay. Sa aming pag-uusap, Tito Makoy, tinanong ko siya ng ilang mga personal na tanong. Una, siyempre kung taga saan at kung ano ang ginagawa niyang dati bago siya namasukan sa amin. Tinanong ko rin ito kung ano ba ang sports ang mahilig siya. Alam niyo po, sa lugar namin, volleyball talaga ang madalas na nilalaro ko. Kasi malapit sa bahay merong volleyballan, tuwing linggo merong mga naglalaro doon at nagpupustahan. Kung wala pang naglalarong pustahan, saka kami sumisingit na naglalaro lang talaga. Ito ang sagot niya sa akin, Tito Makoy. Alam niyo po, sa maiksing pag-uusap naming iyon nung una ko siyang kausapin, nakita ko sa kanya na may mga laman ang kanyang sinasabi. Kaya sa tingin ko nga sayang lang at hindi ito nakakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ang bawat tanong ko sa kanya, noong hindi na mga personal na bagay ang aming pinag-uusapan, may laman ang kanyang mga sinasabi, Tito Makoy. Liban sa volleyball, Tito Makoy, marunong rin pala itong maglaro ng chess. Dito kami naglalaro at madalas nga, Tito Makoy, talo ako. Kaya lalo akong nakumbinsi, Tito Makoy, na medyo matalino itong si Beloy. Dahil nga sa mahilig rin ako sa chess, marunong rin si Beloy sa chess, ito ang aming nilalaro dito sa bahay. Sa paglalaro ng chess, Tito Makoy, naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa nagbibiroan na kaming dalawa, yung parang normal na magkaibigan. Linggo ng hapon, umalis ang mga magulang ko at kapatid. Nagsimba sila at pakatapos kakain ang mga ito sa mga resto. Yung aming dalawang babaeng kasambahay naman, nakita kong sinundo ng kanilang mga pedicab driver na boyfriend. May date din ang dalawang kasambahay namin, Tito Makoy. Ang naiwan lang sa bahay, kaming dalawa ni Beloy. Gaya ng aming nakagawian, naglalaro kami ng chess. Nakaupo lang ako sa may gutter
ng halamanan, si Beloy naman nakaupo sa isang mababang bangketo na ginagamit ng aming mga kasambahay tuwing naglalaba ang mga ito. Yung bangkito Tito Makoy na ginagamit sa paglalabada. Habang naghihintay ako sa kanyang sulong Tito Makoy, napatingin ako sa kanyang harapan, sa kanyang short. Naku Tito Makoy, alam niyo po ba, wala palang suot na brief itong si Beloy kaya kitang kita ko na nakadungaw ang kanyang alaga. Beloy, ano yan? Bakit merong nanonood dyan sa harapan mo? Yan Tito Makoy ang tumatawang tanong at biro ko kay Beloy. Yumuko itong si Beloy at nang makita niya, ngumiti lang ito. Yaan mo siyang dumungaw. Yan ang matipid na sagot niya sa akin. Pero Beloy, alam mo, in fairness, may maipagmamalaki ka pala. Ito Tito Makoy ang wika ko kay Beloy kasi kahit natulog ang nakadungaw sa kanyang short, nakayuko ito pero malaki talagang di hamak. Nako, alam mo ba, sikat na sikat yan doon sa lugar namin. Marami na ang humawak dyan, marami ang gustong humawak ng humawak. Mula pa noong high school ako. Iyan Tito Makoy ang hindi ko alam kung bero o kaya pagmamalaking wika sa akin ni Beloy. Dahil nga dyan, ewan ko ba kung bakit natukso akong muling tingnan ito ng tingnan. Napansin ni Beloy na palagi akong nakatingin sa kanyang nakadungaw. Bakit? Gusto mo bang hawakan? Yan ang tanong sa akin ni Beloy. Hindi ako nagsalita Tito Makoy, nakangiti lang ako. Pero ang hindi ko pagsasalitang iyon at ang aking patuloy na pagngiti, ang dating pala kay Beloy parang gusto ko talagang humawak. Kaya naman, inakay niya ako papasok sa kanyang silid. Ewan ko po ba Tito Makoy bakit parang wala ako sa hustong pag-iisip. Marahil dala ito ng mga pagpapantasya ko sa kanya nitong mga nakaraang araw habang pinagmamasdan ko siya na nagtatrabaho sa aming bakuran. Kaya naman Tito Makoy, sumunod lang ako sa kanya, pumasok kami sa kanyang silid pagkatapos inalak niya ang pintuan. Sige, pwede mo yang hawakan. Yan ang wika niya sa akin. Nang tingnan ko Tito Makoy ang kanyang mukha, parang nagmamakaawang nag-uutos sa akin na hawakan ko nga yung dumungaw na iyon. Sa kanyang pananalita Tito Makoy, natukso talaga akong gawin ang kanyang sinasabi. At iyon na po, yung simpleng pagkakakita ko habang naglalaro kami ng chess, nauwi na sa pribadong oras naming dalawa. Noong hapon na iyon talagang hindi ko inaasahang merong magaganap sa amin. Alam nyo Tito Makoy, hindi ko maintindihan ang aking sarili kasi atat na atat ako noong oras na iyon. Kaya lalo na kaming nagtuloy-tuloy sa higaan. Mahigit 1 oras kaming magkatabi at sa mahigit na 1 oras na iyon, nakadalawang games kaming dalawa. Nasisiyahan ako habang nakayakap sa kanyang bato-batong katawan at habang pinagmamasdan ko rin ang kanyang nakakaakit na mukha. Si Beloy naman Tito Makoy, patuloy ang kanyang pahalik-halik sa akin. Makalipas ang ilang sandali Tito Makoy, pareho kaming dalawa nagmamadaling lumabas kasi naiwan namin ang chessboard sa labas ng bahay. Natatakot kami na baka madatnan ng aming mga magulang at ng kasambahay namin na magkasama kami dito sa loob ng silid ni Beloy. Sa biglaang pribadong nangyari sa aming dalawa noong hapon na iyon, lagi-lagi na naming ginagawa ito. Alam mo Tito Makoy, magkaedad kasi kami, kaya naman pangalan lang ang tawagan namin. Ang ginagawa namin ni Beloy pag tulog na ang lahat sa bahay, maging ang mga katulong, pumapasok ako sa kanyang silid. Nagpapakasaya kaming dalawa. Hindi naman ito halata sa aking mga magulang at kapatid kasi madalas nagkikwentuhan kaming dalawa sa labas ng bahay pagkatapos na maghapunan. Kaya kung lumalabas naman ako galing sa aking silid, hindi na yan nakakapagtaka sa kanila kasi nagkikwentuhan kami
sa labas. Ang mga magulang ko naman kasi Tito Makoy, kabilin-bilinan sa aming magkakapatid na ang lahat na kasambahay ay ituring namin bilang parte ng aming pamilya. Kaya kaming magkakapatid, maganda talaga ang pakikitungo namin sa lahat ng mga kasambahay. Dahil dito, hindi pinagtatakhan ng pamilya namin ang pagiging magkaibigan namin ni Beloy. Dumaraan ang mga araw sa aming lihim na relasyon. Alam ko Tito Makoy, pareho kami masayang masaya at nasisiyahan sa takbo ng aming samahan. Si Beloy Tito Makoy, alam kong nasisiyahan siya sa aming relasyon. Kasi minsan kung meron akong tinatapos na assignment sa school, hindi kaagad ako nakakalabas ng aking silid. Nagte-text sa akin si Beloy at nagtatanong kung hindi raw ba ako lilipat sa kanyang silid. Tuwing sinasabi ko sa kanya na meron lang akong tinatapos na assignment, naghihintay talaga yan si Beloy sa pagpasok ko sa kanyang silid. Tito Makoy, hindi ko rin alam kung bakit talagang nahuhumaling ako dito kay Beloy. Pakiramdam ko pati Tito Makoy, ganado ako ngayon sa aking pag-aaral. Excited akong palaging pumasok. Ginagawa ko ang mga dapat kong gawin sa aking pag-aaral. At siyempre, excited din akong umuwi pagkatapos ng eskwela. Si Beloy naman palaging masayang naghihintay sa akin at palagi itong naglilinis ng kanyang katawan para sa aking pagpasok sa kanyang silid sa pribadong oras namin. Sa magandang takbo ng relasyon namin ni Beloy, alam niyo po na nanalangin na pati ako na sana ang ganitong yugto ng aming buhay hindi na matapos. Manatili kaming dalawa ni Beloy sa ganitong sitwasyon. Ngunit Tito Makoy, alam mo na po ang relasyong ito mahirap talagang umasa na magiging panghabang buhay. Kasi bigla akong nalungkot noong araw na nagpaalam sa amin si Beloy. Ito'y pakalipas ng mahigit 3 taon na kanyang paninilbihan sa amin. Alam mo Tito Makoy, hindi ko mailarawan ang kalungkutang aking nararamdaman. Iniyakan ko rin ito Tito Makoy ng ilang linggo. Tuwing gabi, kung sasapit yung oras na dapat magkasama na kami sa kanyang silid, doon ako Tito Makoy umiiyak. Tahimik akong umiiyak sa loob ng aking silid. Kaya lang nga, meron namang plano sa kanyang buhay itong si Beloy. Kahit masakit sa aking kalooban, iginalang ko ang kanyang naging desisyon. Maging ang mga magulang ko kahit na nalulungkot, pinayagan siyang umalis kasi alam nga namin na meron siyang plano rin para sa kanyang buhay sa darating na araw. Hindi naman pwede napigilan natin ang plano ng ating kasambahay para lang manilbihan sa atin. Liban dyan, naging maganda rin ang pamamaalam niya sa amin. Ilang buwan Tito Makoy ang nakalipas, nabalitaan ko na lang na kumuha pala si Beloy ng electrician course sa TESDA. Alam niyo po, kahit na nalulungkot ako pero natuwa pa rin ako sa aking narinig kasi kahit papaano pala Tito Makoy, nakinig siya sa mga payo ko sa kanya noon. Noon kasi sinasabihan ko siya na mangarap din, huwag maging kontento na lang sa paninilbihan sa ibang bahay kagaya sa amin. Kinakailangan niyang mangarap. Sa narinig kong iyon Tito Makoy, sinunod niya ang aking mga sinasabi noon. Hanggang nga sa lumipas pa ang ilang buwan, nabalitaan ko na lang na nakapasok na pala ito sa isang kumpanya sa Manila. Dito niya nahasa ng husto ang kanyang kaalaman sa electrical maintenance work. Hanggang sa nagtuloy-tuloy nga sa pagpupursige sa kanyang buhay itong si Beloy. Alam niyo po ngayon Tito Makoy, nasa ibang bansa na pala si Beloy. Nagtatrabaho siya bilang electrical maintenance attendant din sa isang malaking kumpanya. Tuwang-tuwa talaga ako Tito Makoy sa nangyayari ngayon sa buhay ni Beloy. Ang isang lalaki na minahal ko at aking nakarelasyon.
Sa ngayon, nagkukumustahan pa rin kami sa Facebook. Minsan nag-uusap kami sa Messenger. Meron ng asawa at anak ngayon si Beloy. Pero Tito Makoy, aaminin ko po sa inyo, noong unang malaman ko na meron ng asawa at may anak na itong si Beloy, nagsilos pa rin ako, Tito Makoy. Naiinggit at nasaktan. Ewan ko ba kung bakit ganoon ang kabaliwang naramdaman ko nang makita ko ang kanyang asawa. Marahil nga talagang minahal ko itong si Beloy. Kaya kinalaunan naging kontento na ako sa pagiging masaya na nakikita kong maganda ang direksyon at takbo ng buhay ng dati naming kasambahay. Alam mo Tito Makoy, talagang kung magmamahal tayo, dapat talaga hindi maging selfish. Kahit masakit sa atin, kung ikakabuti at ikakasaya ng mahal natin, paminsan-minsan pala, kailangan nating palayain sila at hayaan. Kung magiging selfish kasi ako Tito Makoy, pipilitin kong hawakan siyang huwag mawala sa akin. Kahit paanong sabihin natin Tito Makoy, talagang magwawakas at magwawakas ang relasyon na katulad ng relasyon namin. Alam nyo na po, hindi ito ang relasyon na dinidikta ng ating lipunan. Hindi ito ang relasyon na tanggap ng lipunan. Hindi ang relasyon ng parehong kasarian ang ating nagisnan. Kaya alam ko na wala ring patutunguhan kung pipilitin kong kaming dalawa panghabang buhay. Kaya Tito Makoy, masaya na ako sa nangyayari ngayon sa buhay ni Beloy at masaya rin ako sa nagiging takbo ng buhay ko ngayon. Masaya kong inaalala ang kahit papaano'y nagkaroon kami ng magagandang alaala ni Beloy. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po mapili mo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Biko. Maraming salamat Biko sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama ka dyan, kung magmahal tayo, ang pagmamahal ay hindi dapat selfish. At yung sinasabi mo nga na may plano sa buhay, sa kanyang buhay si Beloy, kaya hinayaan mo. Saludo ako sa ganoong kaisipan. Saludo ako sa ginawa mo. At saka yung giging masaya mo na nakikita mong ang ibang tao ay masaya at maganda ang takbo ng buhay. Isang magandang ugali yan. Ipagpatuloy mo ang ganyang pag-uugali. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.